Bisan pag unsay moabot or mo mahimong babag nga kanunay gyud tang ginapaningkamutan sa kaaway nga matumba mawala sa tiilan sa Ginoo apan ang ato ang kinabuhi naa na gyud sa iyang gamhanan nga kamot nga dili na gyud makuha. Ingana ka-secure ang kinabuhi sa usa ka tawo nga naa nagasalig sa Dios. Gisalig ang iyang kinabuhi nganha sa Ginoo. Kay ang Ginoo kasaligan o dili gid siya mahimong mapalpak, dili siya mahimong pabaya sa iyahang pagkupot sa atoa, pag-lead sa atoa nganha sa dalan sa pagkamatarong, nganha sa dalan sa iyahang gingharian. Muna siya ang kuwan sa kanta, no? Nagyod ang kung moingon ang New Testament nga when they shall say peace and safety but di ba sudden destruction, but ingon ang Ginoo, ako ang imuhang kalinaw ug ang imuhang seguridad. Wala kita laing kasaligan sa ato ang pagkinabuhi din sa kalibutan kung dili ang iyang presensya. Without Him, wala tay mahimo gyud. So padayon ta sa atong I hope no nga samtang ko gasulti kamo pod gasulti sa Ginoo. Ayaw lang i-vocal kay magsaba naman pod kaayo. Ang una lang nato kanunay tayong mudugtong gyud sa Ginoo nga og giampon ninyo nga Lord, ibutang intaw ng imong pulong kay possible nga dili mao nga pulong or ako ang pulong lang ba ang masulti. Nya labi na sa ato ang tigpaminaw sa kahanginan sa live sa Facebook kay dili basta ang magsulti ka sa pulong sa Dios. Labi na kay daghan ang maminaw dili gyud dili siya murag kuan lang nato ba ang paggamit bitaw nato pagpagamit nato sa Ginoo nga mo tudlo sa iyang pulong kay possible nga ilid po nato ang uban sa mga hiwi nga prinsipyo. So mo nang akong hangyo gyud nga iampo ninyo, no, nga ibutang in taon ang imong pulong Ginoo sa kana nga tawo. Ibutang ang imong pulong kay Elton. Kay parang ang imong pulong mao ra gyud iyahang masulti. Kay mao man ang atong kinabuhi. Kanang ginaingon pa nga no man is an island or kana bang nabuhi ta din sa kalibutan nga daghan kay tawo unya dili lang ikaw nagkinabuhi. Pasabot nga natay ginatawag nga mutual dependence and reciprocal influence. Muna siya ang kwan sa mensahe nga naagyod dili ikaw naginusara ba maluwas ka nga dili ikaw naginusara sa langit bisan di ba bisan sa langit nakay makita nga abi nako di ka maluwas pero nganong naamang ka dinhi, di ba, naay mga something mahunahuna na to mga tao nga oy naaday ka dinhi napayuban nga ginalong nato sa heaven pero wala sa heaven. So mo na siya, no, og nalang tay gamay nga kuan unsay tawag ani mura ba siya itawag na ko nga mind game
nga kalimot ko sa unsay pangalan, pero ang yang kwan is pag hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi ka makakarating sa paroroonan. So siguro ang uban nakaibalo na ani. So ay atong kanuna kanahinumduman or ibutang gina sa utok. Pag hindi ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So halimbawa kani kini nga ako ang mo siyang 1, 2, 3, 4 ug 5. Hinumdumin niya 1, 2, 3, 4 ug 5. So hinumdumin po tong kan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. 1, 2, 3, 4, 5. Unsa man nga number? 1. Kini mali. 1, 2, 3, 4, 5. Kani. 5. Kini. Mali. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ako na lang bisayaon ba, ang dili kabalo mo bilingi sa kung asa kagikan, di ka maka adto sa imuhang padulngan. So 1, 2, 3, 4, 5. Unsa nga number? 5. Kini? 5. Kini? 1. Kini? 4. Kini? 1. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kini? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, kung asa kagikan, di ka kaabot sa imong padulngan. Lisod gano kan logic mo gani siya nga kuan. So halimbawa, di ba 5 man eh. Pag kuan ako din is 5 ni siya kagikan man kadiri sa 5. Unya pagbalin na pud nako dinhi sa kuan, asa mo gikan kay na? Di ba sa 4? So pag kuan ako dinhi sa 1, ang tubag kay 4. Kagikan mo ko sa 4. So pagbalin na pud nako sa kuan kanina pod gikan mo ko dinhi sa 1, so ang tubag kay 1. Nasabtan? So, 1, 2, 3, 4, 5. Kini. Kini. 5 yapon. Kini. Oh, 1 ano siya. Kani. Kani. 4. Kini. No, 3. Nanay nakasabot. Kini. Oh, 5. Kini. 1. Gikan mo ko sa 1. So, pag kuhan ako diri, 4 na. Gikan mo ko sa 4. So, gamay nga para exercise ang brain ba. Kaya actually, balikan yun. Kaya ang atong mensahe manggod kay gabalik-balik siya kay kanira man Bible lamang yun atong Bible and Spirit of Prophecy. And then sa ato ang sigbalik-balik, daghan siya gina unfold nga mga truth. So muna nga nindot yun kay by repetition deepens the impression. Sa imong pagbalik usa sa mga sa mga sekreto para dali ka maka memorize sa usa ka nang gusto kanimo nga memoryahon, balik-balikan na. Unya, dili lang kay imong basahon sa mind, kung dili imog yung i-vocal. Kay ma-exercise man po na imuhang imuhang dila. Mao nakabantay mo, kanang mo kanta mo, di ba wala na ninyo gihunaw na unsay lyrics ato. Mukalit lag
imurang ikuanon kay nga naman ang baba po nato pwede mo memorize po ni siya. So i-vocal. Ug mo na akong gina practice bisan pa katong naglayman ko. Mo na nga even though nga dili na ako magunaon sa nga verse pero mukalit ra siya sulti ba unya balay-balay na dayon kung unsa tong sulod-an nga verse. Kaya nga naman ginabalik-balik man. By repetition, gadip ang imuhang impression o gadip pud ang imuhang kanang pag-memorize nimo. Hangtod nga nakatatak na gyud sa imong hunahuna ug di na gyud na siya mawala. Mo nang bisan unsa og sakmit sa kaaway, di na siya makuha kay nga naman murag i-engrave na siya ba. Murag napiklatan na bitaw siya. Or unsay kwan term ana. Basta na nakaukit na siya. Mabita na ningon ang Ginoo nga, I will put my law in your hearts. I will put my law in their hearts and write it. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Iyan ang dili lang kay murag lapis or ballpen lang kay pwede ra ba na irison. Pero katong gi-engrave gyud siya. Dili gyud na siya ma-erase. So mo na yang gisulti mo na nga balik-balik ko na to usa sa mga secret nga aron nga maka-memorize ka sa mga lesson. Balik-balik ka gyud. So mobalik ta karon sa creation. Og ato ang tagaan og kuan pagtagad ang kana bitawng ang atong hunahuna mura bitaw ato ang open and then ipalalumon nato kung unsa gyud ang gisulti sa Ginoo. Kay daghan kitag makatunan bisan sa creation pa lang. Mga learning from the creation. Mo na siya in-depth study sa pag-create sa Dios. So, dinita sa Genesis 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Genesis is mo na beginning, no? Or gikan po siya sa word nga kanang gene. Mana ay genealogy, gene, mga kaliwatan. So, mga Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. Kini siya nga word, kung masabtan pa lang nato, sa gisulat, sa naay usa nga, usa sa atong mga pioneering nga nagsulat nga, kung masabtan daw nato nga word, or kining nga verse, dako kana bang naagid siya word of comfort sa kana pa lang kanang in the beginning God created the heaven and the earth. Pasabot man gud na siya nag-create sa tanan, pasabot nga siya na nag-iya sa imuha. Mo nakabantay mo nga ningon sa Exodus, for our God, sige gid ko pamalandong ano ba nganong niingon gud siya nga jealous. Pag ingog jealous, unsay atong mabutang sa atong hunahuna? Di ba kay negative baya dayon? Siluso or kana bang abughuan nga jealous. Silos ba? Nga di ba kung kita manggod in human nature nga na fallen, ang pag-ingon nga kuan kining pag-ingon nga jealousy or silos, lahi ba dayon dagan sa atong hunahuna. Negative ba dayon, di ba? Kung musilos na isa ka tao, kuanon gana. I-harm gid ka ng tawhan ng anong nagsilos na siya. So negative ang sa atong mind. Pero sa pagsultian daghan kay mga nag-study nga ang pasabot dahil sa jealous is, di ba, iyahan namang kadaan. Pasabot nga paningkamutan gyud sa Ginoo nga dili ka makuha sa bisan unsa. Ni bisan kinsa.
dili ma-divert imong mind, kung dili ang imong mind naagyod perminti sa iya ha. I-secure gyud kaniya ba? Nga maningkamot gyud siya nga mabitaw na niya gyud sa Jesus Christ. Kaya ang gipaningkamutan nga mabalik gyud ang tawo sa tiilan ngadto sa iyang amahan. Mabalik madugtong ang naputol nga relationship sa divinity o humanity. Mo rin ang giingon nga mo rin ipasabot sa for our God is a jealous God. Buhaton niya ang tanan para makabalik gid ka sa tiilan sa iyang amahan. O buhaton gini ang tanan para ma-secure ka. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. Og nagsulti po dinhi sa bugtong matuod nga Dios. Sa sinugdan iyang buhat ang mga langit og ang yuta. Siya gyud ang sinugdanan sa tanang mga butang. O without him, walay mo exist sa ato kanang atong makita karon. Bisan kita dili ta mo exist kung wala siya, kung walay God nga nag-create. So importante kay na nga masabtan as tao. Kay aron nga mabalik kung kinsa ang ato ang ginaalagaran. So naay Dios nga nagbuhat kanato. O kining iyang pagbuhat, He create something out of nothing. Wala siya ba unya iyang gibuhat, create. O kining pulong nga create is gikan siya sa slide. So padayon lang natin and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So ang unsa daw ang earth, o kung moisgot ganit tag earth, unsay pasabot ana? Unsay iyahang kahulugan? Unsa ang symbolic meaning sa earth? Na may ginakuan din ano nga bisan pag maangkon nimo ang tibok nga kalibutan, kung mawala ang imong kalag, pasabot sa earth is, di ba ningon nga gibiyaan niya ang 99 para anhion ang nag-inusarang nakasala. Kinsa man ang nakasala? Di ba kita? So pasabot, asam day tagikan? Di ba sa earth? The dust of the ground. So, ang tao was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, kaniadto sa diha nga wala pa ta nakadawat sa light, pwede ba nato mga masulti ang atong kinabuhi nga murag may kaingon ta nga walay purma. Makasulti ba ta sa atong kinabuhi nga wala gyud koy purma kaniadto sa diha nga wala pa na ako nadawat na dawatan ang Dios. Wala pa na ako gidawat si Kristo. Makasulti ba ta ana sa atong kaugalingon? Kining void, unsay pasabot ganing void? Walay murag kwan siya, no? Void. Without form, walay porma o awaaw. Lifeless, walay sulod, void, di ba? Mao na siyang kwan kining marag way beauty gid ba yung makita bitaw. Ay nga na ba nga itong kinabuhi kaniadto? Nga makita na to ba nga magikwinta gini akong kinabuhi oy. Di ba? Usay mao ba na dayon ang solusyon sa mga tao. Baka matay na lang ko kay wa man gyapon kwinta niya akong kinabuhi.
Unya usab yan sa dako nga sala baya. Usa sa mga sala niya kanang di ba? Sa napulo ka sugo, gingon na thou shalt not kill. Nya patyon naman noon ang kaugalingon. Maghikog. Di ba? Mao nay solusyon pero unsay gingon sa sinugdan pa lang daan. Ang Dios mao nay nag-iya sa imuha. Unya tuguti nga ang Dios mo'y maglihok sa imong kinabuhi. Kay namay kuan. Na ay katuyuan ang Dios. Ngano nga na atong kinabuhi without form, walay porma, awaaw, way sulod, unya darkness. Makaingon ba kita sa atong kaugalingon nga grabe ka hugaw, grabe ka ngit-ngit ang akong kasing-kasing. Sa diha nga walay Dios nga ako ang nailhan. Wala ko'y Dios nga ginaalagaran. Ngit-ngit atong kinabuhi. Apan naay solusyon. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Once nga mulihok na ang Espiritu sa Dios, bisan pag unsa ang imuhang pagkaribelyos, basta mulihok na ang Espiritu sa Ginoo, makabalik ka sa iyang tiilan. Kay wa man gyud tay laing padulngan, kay atong bisan ang atong kinabuhi iyaha man gyud ni. So dito gyud ta, balik gyud gyapon na sa iyaha. Og pagkahuman ana, luyo sa walay porma ang atong kinabuhi, awaaw, way sulod, makita sa mga tawo nga wa gyud way silbi ni sa lipunan ning tawhanan ni. Pasagdan lang ni. Unya kangit-ngit ang atong kinabuhi, pero ningon ang Ginoo, and God said, let there be light. Once nga ang Ginoo pinagi sa iyang espiritu, magalihok sa mga tao, mapadayag yun ang iyahang kahayag. Magkahayag, murabag from dawn, di ba? Kahayag nga hangtod sa udtong tutok. O ingana ipadayag ang himaya sa Ginoo sa imuha. Nakabantay ta, unsa even though nga makita nato nga dust lang ta, pero luyo niya ang dust, ipadayag sa Ginoo ang iyahang himaya. Muna nga sa three angels message, naagyo din ang glorification, na ang fear God and give glory to Him. Muna siya ang light, ang iyahang glory, ang iyahang character. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. So, kung tuhan lang bitaw nato nga nga pulong sa Dios, paingon niya, let there be light, kay once nga iyang gisulti, mahitabo man gud na siya. So kung tuuhan na ito ng apulong, then ang light niya, nga mahatag niya sa atoa, mo reflect po na sa atoa, ug mapakita gyud. Nining kalibutan nga nangitngitan tungod sa kasalanan, ang iyahang himaya, mag-iwag. Nining kalibutan nga puno sa kangitngit. So, lantaw na po nato ang other nga meaning. Jesus is the light, di ba? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Si Jesus ang kahayag. And whosoever believeth in me should not abide in darkness. Dili gyud mo puyo sa kay light is the absence of darkness. Og ang light dili gyud na siya maduulan sa kangitngit. Makahimo ba sa pagduol ang kangitngit sa kahayag? Madili, murag imposible man kayo basta kung imong hunahon ba nga kung muduol ang kangit-ngit sa kahayag niya, kahayag man gyud siya,
di gyud mahitabo nga mungit-ngit kaya naman kahayag man. So Jesus is the light of the world. And then gingon po din and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light. Naghatag og light. Kinsa man nga light ang iyang gihatag? And the lamp is the light thereof. Ang iyahang bugtong anak, ang light. The lamp of God is the light thereof. Ang kahayag. So, padayon ta sa Genesis, and God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. So, sa creation, di ba, and God said, let there be light. And then, balik sa let there be light. And then, iyang separate ang light o ang darkness. Kaysa sinugdan, darkness mangyud daan, di ba? Unya, iyang sa, let there be light. Giseparate niya. And then, muna siya ang first day, and then the second day is ihang gi-separate na pud ang tubig. And God ihang gihimo ang firmament. And then i-divide niya ang waters. Nga naay water sa dagat, sa land. And then napoy sa ubos naay tubig pud sa taas. Og kana siya ang kanang hawan gitawag niya og langit. So, unsa gani pasabot sa water? Sa Revelation hisgutan din is mga katawhan, nation, kindred, tongue, people ang pasabot sa water. So, gidivide ang water from the waters. Naay water nga nasa taas, napoy water na nasa ubos. Unsay atong makuha ni nga lesson sa atong kinabuhi? Ang mga tao nga nagkinabuhi din sa kanabitang gigitawag from darkness into His marvelous light, mulakaw kakaron nga dili sa unod kung dili sa espiritu. O kana siya nga panghuna-una, samara nga ang atong panghuna-una is naa na sa taas o dili na sa ubos. O kini karon nga waters nga naa sa taas, mga katawhan ni siya sa Dios nga nagsunod niya. O kani karon na ang water nga naa sa ubos, mo ni siya ang mga tao nga ang hunahuna nagpabilin sa pangkalibutanon, nagpabilin sa unod nun. So naay separation karon. Ibutang nato. Ikaw kaniadto, di ba kangit-ngit? Unya sa diha nga nana kay light. I-divide ka karon sa Ginoo sa mga higala or sa mga waters nga ang hunahuna pangkalibutanon. Unya ang imong hunahuna gusto na ka nga naana kanunay sa Ginoo, spiritual na nagamind na ka sa spiritual things, mo separate na karon ang carnal o ang spiritual. Pasabot nga mulahi na ang imong higala sa mga higala, i-separate kaniya sa imong mga higala nga kalibutanon ngadto sa mga higala nga langit nun. Malahi na. Lahi na po ang imong higala. So, padayon ta sa verse 9. The Lord is the fountain of waters. Unsay pasabot gani sa water? Kung kuan mo na, di ba? The Spirit, gingon po din hugasi sila. Yeah, water,
washing of water, di ba? By the word. Pulong pud sa Dios. Nya kinsa man ang pulong sa Dios? Gingon din for my people have committed to evils, they have forsaken me, the fountain of living waters, and you them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. So usa ni ka mga ngilngig, duha ka mga yawanon nga gibuhat sa mga katawhan sa Dios. Unsay una? Forsaken, salikway ang Dios nga maoy tinubdan sa buhi nga tubig, og ilahang giputol or ilahang kaning cisterns kanang butanganan or tangke nga butanganan sa tubig, broken, buak nga dili na makahold og water. Nga dili kana bang ang kinabuhi ba, di ba? Kita ang atong kinabuhi murag butanganan. Butanganan siya sa buhi nga tubig. Pero ang nahimo karon, we are broken. So therefore, once ang tao broken, dili gid siya mahimong kining kana bang daluyan sa buhi nga tubig. Usa sa mga kaning gikumit nga pagkadautan sa katawhan sa Dios ang pagsalikway sa iya ingon nga tinubdan sa buhi nga tubig og gibuak ang butanganan sa tubig. Nga dili na maka-hold og water. So dili na siya nahimong panalangin. So padayon ta sa verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. So, dito, balik sa dito. Dini nagibuhat, di ba, water. Kaya ang sa sinugdan, ang kalibutan is tubig. And then let the dry land appear, or the earth. And then the gathering together of the waters called he seas. So nanapoy dagat. And then God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. So, muna siya ang padayon sa verse 12. Okay. Dito ta sa pagingon ni and God said, and in the beginning, God created. Pag muisgot ang created, gikan na siya sa Hebrew word nga bara. Bara, unsa na pag-pronounce ana. Nga ang pasabot kay to cut down or choose or create or kana bang himuon siya out of nothing. Sa gibuhat siya sa Dios, di ba? Gibuhat ang tanan, pinaagi sa pulong sa Dios. Sa wala pa'y kahayag, paingon niya, let there be light. So, ang create nga pulong, nagpasabot nga, wala pa na nga butang ba? Ihang gi-create. So, mo na nga ang pagsimba bitaw or ang hatag og himaya sa Ginoo. Mo nang gingon niya nga, thou shalt have no other gods before me. Kay wala nay kung wala ang Dios manggod, wala kay siya man ang tinubdan sa tanang mga butang. Siya ang sinugdanan. Mo na nga in the beginning God created the heavens and the earth. Kay baluta nga siya nagbuhat sa langit. Siya nagbuhat sa mga nagpuyo sa langit. Mga angel, di ba? Asa man sila, unsa man ang
kuan ana nila kanang ibutang nato unsa ang ingredients nila. Wala sila ingredients, di ba? Ingon sa God created something out of nothing. Mo na nga ang mabutang ningon siya nga thou shalt have no other gods before me kay once nga nisimba ta og lain pa nga mga Dios nagasimba ta sa ubos pa sa iyaha. Kay wala magilaing butang nga apart sa iyaha nga nagsugod. Mao na ningon siya nga I am the Alpha and the Omega. Wala na ilaing butang ba nga nagsugod apart sa iyaha kay siya man ang sinugdanan. So, muna ningon siya, thou shalt have no other gods before me. Kay once nga natay gods apart from Him, nagasimba ta nga ubos pa sa iyaha. Kaya siya man, so created, muna siya ang bara. Unya, kining term nga make or made, gikan siya sa Hebrew word nga asa. A-S-A-H. Asa. Ngang pasabot, once nga mahisgot tag made or make, He create something nga naa na daan. Halimbawa, nag-create siya og beast. Ang beast actually iyang giumol. Gikan siya sa dust. Naa siya ingredients ba? Ang tao, mo po na iyang gikuan. Mabita na nga, God made man. Diba? Once nga mo, hisgot ta og made or make, pasabot nga naana siya halimbawa, pagingon nga, maghimo ko gitara or kini nga word akong gamiton, made. So, unsay kuan ana? Unsay tawag na gani? Kanang ingredients or unsa ang iyahang mga say laing term gani unsa ang iyahang mga parts or unsa ang iyahang mga unsa siya ba, di ba? Made out of wood nga gihimo gyapon sa Dios, di ba? Mga na dili ta makasulti nga I create this guitar or I create this computer, I create this cellphone, I create this. Yeah? Ang pagingon din made. Mabita na nga kung makakita mo, di ba? Wala siya nagingon nga created in the Philippines. Ang iyang gingon made in Philippines. Nakabantay mo? So lahi ang pag muhis ko tag-create, wala gyud na siya laing ginapuntirya na kung dili ang creator. Ang Dios. Pero once nga muhis ko tag-made, nag-create siya nga naa na daan. So mali kung moingon ta nga gi-create na ko ni ang kuan, kung dili made or make. Kay dili gyud ta maka-create. Ibutan sa atong mind na dili ta maka-create. Kung dili made lang kay naa naman na daan. Nya igo na nato purma. So mo na siya ang pasabot sa create ug sa made kung mo hisgutaan na. So next, naay problem sa Genesis. Balikan nato ang Genesis verse 2. Unsay problem din ha? Naay tulo ka problem. Kining tulo is without form. Nga ang pasabot sa without form is without form, void, and darkness. Next, unsay pasabot sa without form? It is out of order. Gikan siya sa Hebrew word nga tohu. Meaning is desolation, empty place, without form, out of order. Unsay mali ani? Kung mahisgot ta sa kanang prinsipyo sa Ginoo, giningon din ha, let all things be done decently and in order.
So pag muhisgot ta og without form or out of order, kinsa na siya gigikanan ana? Unsay gigikanan? Kinsa ang author anang out of order? Mingon ba ta nga ang Ginoo? Ningon man Ginoo nga, let all things be done in order. So, once nga mahisgot ta og with out of order, ganahan ba ta nga mosulod sa kuan nga out of order? Sa CR. Moingon nga out of order. Ganahan ba ta mosulod ana? Dili, di ba? So, basta mahisgot og out of order, dili gyud ang Dios maoy gigikanan or siya ang author ana. Kung dili, kinsa ka na, no? Dinita sa void na pod. Unsa ang pasabot sa void? Pasabot sa void is chaos or confusion. Emptiness. Undistinguishable ruin. Author ba ang Diyos sa confusion? Unsa yung gingon gani? For God is not the author of confusion, but of peace. So once nga mohisgot tag confusion, dili ang Ginoo mooy nagsugod ana or ang sinugdanan. Pag mohisgot na pud ta og unsa pa tong isa? Darkness. Unsay pasabot sa darkness? It is death, kani nga word of ignorance. Kaya naman, once nga naamanggod ang ignorance, darkness. O kung napod ang darkness, death pod, na sorrow, wickedness. So, usa sa mga ngilngig nga butang or usa sa mga the most destructive and powerful enemy sa mga tao karon is ang ignorance. Nganong destructive siya? Halimbawa, og naay mga ligo, niya naay malumos, niya imang luwason. Kung wala ka kabalo sa knowledge about kung unsaon ang pamaagi nga maluwas tong nalumos, unsay mahitabo? Halimbawa, dili ka kabalo magbisag og kuan na lang kanang magpump, di ba? First aid kanang CPR. Og wala kay knowledge ana, ignorante kay tana, mahimo kang maluwas. Di ba? Dili. Halimbawa, wala tay knowledge kung unsaon pag unsay tawag ani, pag preserve sa atong lawas nga healthy. Maunsa ka ta? Kung wala tay knowledge ana kung unsa pag preserve sa atong lawas nga healthy, maunsa ka ta? Magsakit, di ba? So, mo na siyang mahitabo kung na ang ignorance. Mabitaw na nga gihisgutan yun na din ha. Daghan kay mabasa na sa Spirit of Prophecy nga ang ignorance dili gyud siya dawaton sa Ginoo. Kay nga naman gitagaan na kita sa Ginoo sa mga kahayag, sa tanan nga mga knowledge, sa tanan nga mga information gihatag na niya sa atoa. And then wala na gyud tay ikarason pa nga makaingon ta nga ignorante ko ani nga butang. So, mao na nga lisod kayo kung masayangan nato ang atong adlaw, nga daghan pa kayo unta ta nga makatunan pero gisayangan nato usa kanang magsigig scroll nga walay ang imong makita din ha kay puro lang mga kuan, mga dili bitaw makatabang sa ato ang practicality sa ato ang pagkinabuhi din sa kalibutan. Masayang sa imbis nga panahon sa mo trabaho ta sa buluhaton sa Ginoo, masayangan sa kanang kang matulog ta og pila ka oras sa buntag, di ba? Masayangan pod kung magtabi ta sa walay mga hinungdan. Magtabi ta sa kanabitang manglibak or maghinisgutanay og kanang pulong sa Dios. Gihisgutan si Jesus Christ. Mabitaw na ninyo na, I am in the midst where 2 or 3 gathered together, dili sa paghisgutanay sa kinabuhi sa uban, kung dili kinabuhi ni Jesus.
Kay kung ang uban mong kinabuhi ang atong hisgutan, puro negative baya gid atong makita sa atong mga isig katawo. Baya to gid tay makita nga positive. Negative yun natong makita sa usag-usa. Pero kung si Jesus atong hisgutan, wala tay makita nga negative. Positive atong mahisgutan sa iya. So once nga magtapok, wala gyud tay laing sumsuman kung dili ang kinabuhi ni Jesus Christ. Wala tay laing sumsuman. Wala tay laing hisgutan or kaunon kung dili ang iyahang kinabuhi. Kay mao na siya actually ang gingon nina, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath life. Napakay kinabuhi kung ang kinabuhi pud sa uban ang ato ang hisgutan. Di ba wala? Ang kinabuhi na argued kay Jesus Christ. So, mo na, perminti nato isgutan. Og nasayang din ha ang ato ang mga oras nga daghan unta ta nga makatunan. Nga mawala unta ning pulong sa ato nga ignorance. Asa ginagikan nga word? Ignore. Sa ipasabot sa ignore, wala nato gi bali-bali ang mga butang, ang mga information nga unta gikinahanglan nato nga masabtan. Kinsa nay na study din here about sa mind, sa human mind. Na kita batanan kuana na. Di ba? Oh, dili pa gyud deep no. So daghan pa gyud kay nga bisan dinhi pa lang sa mind daan. Complex ba ni siya kaning brain, the most complex thing sa universe nga sa atong brain. So, wala pa kayo nato, daghan pa kita studihanan ani, pero usahay kay masayang. Daghan kita gisayang nga segundo sa atong kinabuhi nga imbis nga mag-study ta para makatunta sa atong pagkinabuhi sa kalibutan o mas mo deep pag yun ang ato ang understanding bahin sa Dios sa iyang kinaiya na sayang tungod sa mga walay kabuluhan nga mga butang nga ato ang himo sa bisan segundo na lang sa atong kinabuhi. Kay bisan sa segundo nga atong nasayang, makahimo nga makasulod si Satan. Ug dinha na dayon niya ma-rule ang imong kinabuhi. Unya ang tibok na adlaw na dayon nimo, maabot ang kangit-ngit, maabot ang kagabhion, nga makaingon ka sa imong kinabuhi nga failure ko. Kaya nga naman, wala. Sa sinugdan pa lang daan, sa kana nga segundo. Mabitaw na nga, there is but a step between me and death. Grabe ka na nga word ba? Ug mo na piminti sa iguan sa kong mind. Nga, mahimo bitaw tang aware sa matag segundo sa atong kinabuhi. Nga dili gyud nato sayangan ang mga higayon nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Nga daghan tag makatunan. Daghan tag pamalandungan. Di ba? So, ang ignorance is grabe, gingon din darkness. So, ayaw i-ignore ang ang knowledge, ang idea, ang information gihatag na sa Ginoo sa atoa. So, ay nagsayangi. Ay nagsayangi sa mga butang nga walay hinungdan. Mga butang nga dili makatabang sa atoa sa pagtubo nga espirituhanon. Putla noon ang mga butang nga atong ginahimo nga makatabang sa atoa nga mapaduol sa mga butang unod nun. Putla na siya nga mga butang. Pag naatay, tempted kita nga bisan ka ng pag makahuna-huna sa kaysa huna-huna pamanggid mi sa sinugdan. Ang sinugdan bitaw sa kasalanan is na sa una-una. So kung maghuna-huna pa lang daan ta, putla na siya. Kanang makabantay ta nga muhatod sa ato sa pagka negatibo. Putla na gyud dayon siya. Ayaw na i-cherish ang kana nga thought. Ayaw na padayon sa pamalandong ana nga butanga.
So, usag yun kining ignorance. So, putla dahin. Kaya daghan kay tag, para dili ta makuan bitaw nga ignorance kay kining ginaingon pod nga ignorance of the law excuses no one. Gipadayag na sa Ginoo. Iyan naman kung gihatag ang necessary sa atua. So, 1 John 1:5, this then is the message which we have heard of him and declare unto him. Nganong makaingon ta nga dili gikan sa Dios ang darkness, ang ignorance, that God is light and in him is no darkness at all. Muna siya problem sa Genesis chapter 1 verse 2 nga, and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep. Darkness, pero nganong makwento ba nga, nganong naaman ni dinhi. Daghan nga kay nga mga scholar nga nag-study nga kana siya nga time is also the time nga si Lucifer nahagbong. Munang nigawas ni nga word, and without form and void and darkness was upon the face of the deep. Daghan nag-study ana nga kana daw siya nga time nga gibuhat. Nganong gi-create ganita? To feel the kanang, di ba nahulog si Lucifer? Kato siya nga empty karon ug ang uban nga mga manununda nga iyahang na ilad. Kita karon mo feel ana nga vacancy sa heaven. Nakuha nato nga kuan nga kung masabtan lang bitaw na ang atong mind dili na mag-focus din sa dili na magpabilin din sa kalibutan. O kana siya nga pamaagi kay ato ang ma-experience ang heaven samtang nata din sa kalibutan. Kanang pag-feel, kanang atong hunahuna ba nga i-feel ang heaven sa kanang vacancy. Kita ang kuan ana ang nganong gi-create ta sa Ginoo para i-feel na siya nga vacancy. Di ba? Nindot kay na siya nga assurance nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Di ba? Feel the vacancy. Ug actually, kita pod sound check. Kita pod ang matpatawag ba ta nga light bearer? Unsa na siya nga sa Hebrew? Lux og Pharaoh. The light bearer Lucifer. Diba? So, i-feel kana nga vacancy nga nahulog si Lucifer. Pero atong lang taon karon unsay naasa sa mind ni Lucifer. Dinita sa Ezekiel 28, the word of the Lord came again unto me saying, Son of man, say unto the prince of Tyrus. Kining prince of Tyrus, naghisgot ni siya bahin kay Lucifer, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God, in the midst of the seas, yet thou art a man, and not God. Though thou set thine heart as the heart of God, behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. Nakita na to ang unsa ka privilege, di ba? Si Lucifer, naa siya sa the presence of, walay laing manulunda nga makaduol or kanang naa sa presence of God ba? Himself, si Lucifer. Next in authority to the great law giver, si Lucifer. Ingana ka highest kung lantaw na to, ingana ka highest ang iyahang katungdanan dito sa heaven. With thy wisdom and thine understanding thou hast gotten the riches and hast gotten gold and silver into thy treasures. By thy great wisdom, padayon ta, saan na siya? So, verse 10.
grabe ang 'di ba? He is a created being. Unya siya ang gi-appoint sa Ginoo nga usa siya sa magmando sa mga manulunda. Unya si Lucifer, ambot na ba na din ha? Usa siya ka ibutang na to nga singer. Mayo siya nga mga alawit. Siya ang gitugyanan sa Ginoo sa pag-lead sa pag-worship sa Ginoo. Siya ang musician. Unya kung mutingog si Lucifer, murag choir ang imuhang madungog. Nakakuha naman na. O wala na niya gi praktisan pa. Kinsa ka practice ni kanta? Nya bisan unsa og practice, Lord, in taon di man gyud. Bisag ako naapay uban nga maingon nga bisag pangluwa na lang daw yabag pag yun. Nay uban nga maingon ana. Bisag unsa og practice, pero kini si pag-create sa Dios, ingana na siya, daan. Wala na siya gi-practice pa niya, wala na niya gi-practicean nga unsaon pagkanta, naghaming-haming pa siya, wala na. Kaya nga naman siya man mismo. Siya ang choir, siya ang musician. Unya napagyud tanan nga mga precious stones na sa iya. 'Di ba kung mo na kung makita nimo siya, grabe ka sidlak kayo. Ang himaya sa Dios na agyud sa iya. Kung ibutang nato sa tawhanon, kung kana nga katungdanan, kung kana nga unsay tawag na position imuhang ma-acquire, unsay mabutang sa atong una-una? Diba? Kung kana siya nga, mo bitaw na nga nakabantay mo, ang tanang talento wala gihatag sa usa ka tawo. Kaya nga naman, possible nga magpagarbo ka sa imong kinabuhi o maingon ka dili kaya na nako tanan, di na tamo kinahanglan. Kaya nga naay possibility nga mo ni nahitabo kay Lucifer. Nag-think siya, thine heart was lifted up because of thy beauty nga iyang nakita sa iyang kaugalingon. Nga ingani ko, tanan nga privilege, gihatag sa kuha. Na. So, mo na ang mga matag talento, di ba? Wala gihatag sa usa ka tawo, gihatag yun na sa kada usa. Aron po nga makita ang panagiusa, di ba? Ang unity. Sa unity, there is strength, and din hapon makita ang kinatibuk-an nga himaya sa Dios. Kaya ang himaya sa Dios dili lang usa ka color. Nakabantay mo? Na ay rainbow sa iyahang pila ka color di ang rainbow? Isa? 7. And then complete perfection. 'Di ba? Perfect glory of God. Unsa na ang mga color? Kabalo mo unsa na ang color? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Ug kana siya naapagin na siya yung mga spiritual meaning, di ba? The red, orange, yellow, green. Ug kamo na study ana unsa na nga unsay kahulugan ana nga mga color. Unsay ang spiritual nga application ana nganong nahimo na siyang himaya sa Dios. So, ingana si Lucifer. Nya na siya privilege nga makig-istorya sa anak sa Dios. So, nabutang ba nina verse Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and said unto him, Thus saith the Lord God, thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.
Nabatay makita karon din nga perfect in beauty. Wala. Si Lucifer lagi ingnan ana. Perfect in beauty. Nya mo bita nagi ngil kanabang magbaliktad kay sa kalibutan no nga pag mulantaw daw ka sa yawa kay ngilngi na sungay, ngilngig kay dagway, na ikog, na ginadala nga sa ngilngig kay nga mga picture. Pero ang gingon ni perfect in beauty. Full of wisdom. Basta mo hisgot mong tag wisdom. Kanang wisdom ang God is kanang pinakalit siya nga di ba lahi ang knowledge sa wisdom. Ang knowledge matun-an nimo. Diba? But ang wisdom is diha dayon siya ba nga at the moment nga circumstances nga mo na dayon na siya kay mo na siya ang wisdom. So once nga mo hisgot tag wisdom, ang Ginoo gyud mo ay nagkuan na lihok sa imuha, naghatag. Maputang nang gipangayo po ni Solomon, di ba, wisdom. So, ingana si Lucifer, perfect in beauty. Kung naman tayo makita karon nga tao nga perfect in beauty, wala akong nagkuhan ha. Basta kay perfect in beauty. Kanang bitang physical man kita magud kay physical magud kay ta. Ang Dios gusto siya nga kita mulantaw in spiritual, dili in physical. Kay kung physical manggod na, daghan kay mga ilad sa physical. And then dinha pa dayon kanang magmahay ay nga kanang nakabalo nakaba kung unsa ang iyang ang spiritual niya, unsa iyang mga batasan, da kung mulantaw ta sa physical kay gwapa kay siya or gwapo kay siya, pero pag mailhanan nimo siya ang iyang kinaiya, perfect in chaos dahi, perfect in darkness, perfect in beauty physical, but perfect. So ingana ang panglantaw sa kuno sa kalibutan pag muhisgot ta og Satan. Mao na ang iyang pamaagi karon, light versus light. And Satan himself, the angel of light. Say pasabot sa light. Ibutan na to, the Bible versus Bible. Muna na siya ang ato ang battle. Light versus light. Murang dagan kay mga pagtulunan. Di ba? Kay makag full of wisdom. Thou hast been in Eden, the garden of God. Unsa ning Eden? Nayo sa katawo nga nagsultian na about sa Eden. Iyang gistudihan og mayo ba ang Eden? Gingon din ha, sa Eden, ang Hebrew niya nga word is naa siya 5 ka. Di ba, nakabantay mo sa Hebrew nga, guhit-guhit, di ba siya? Hindi mo nang masabtan ba? So, kanang mga guhit, naa siya 5 ka guhit. Kung lantaw nimo ang Eden sa Hebrew. O kana siya nga mga guhit, naa siya kahulugan. O iyang gikuan nga, ang kahulugan sa usa ka guhit ana is spot. Ug ang usa ka kahulugan sa isa ka guhit na pod kay moment. Ang isa na pod kay presence. And then ang isa is open door. And then ang usa ka guhit na pod is delightful place. Kung imo siyang isumpay, ang kana si Lucifer, God took Lucifer and put him in a spot for a moment where the presence of God was an open door to heaven. So grabe ang privilege nga gihatag sa Ginoo sa iya. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and diamond, the beryl, the onyx, and the jasper. Nabay, kinsa nakahawid anang bisag usa ana ka mga stones? Wala.
Si Lucifer, imong lang taon, grabe na mga mahal nga mga stones. Wala pa kayo kakita ng kwan. Bisag gold gani, wala pa kakita. The workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared in thee. Muna ako itong gisgutan kayo na, tabrets and thy pipes. Musician. Diba? One wind instrument. So, unsang pamaagi aron nga mutingog ang wind instrument? Unsay mong buhaton? Huipan nimo, di ba? Ingon niya, and God breathed into his nostrils the breath of life. The breath of life. So pag yun na, thy tabrets and thy pipes, si Lucifer mismo, he's a musician, and then agianan siya sa breath of life. Once nga moadto siya sa angels, tanan magdayig sa pagpasala or mag-worship sa Ginoo. Tanan magdungan og kanta. Once nga na ang iyang presensya, wala na, mutingog na tanan. Nindot kay paminawon nga music. Nga wala pag bisan si kinsa sa ato ang nakadungog, ana nga music. Heavenly music. So nga na si Lucifer, in the day that thou was created, thou art the anointed cherub. Unsay pasabot sa anointed? Pinasahi, gipili nga sa sagrado nga katuyuan. Sacred work. Muna siya, anointed cherub that covereth. And I have set thee so that thou wast upon the holy mountain of God. Thou wast walk up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Nakaplagan dayon ang iniquity. Now, may sagot gamay sa iniquity. Unsay pasabot sa iniquity? Unsa gani ang makapahimulag sa ato nga na sa presensya sa Dios? It is our iniquity. Kuan man siya, sin, iniquity, transgression, and sin. Even though nga ang iniquity is sala siya or sin, pero naa siya'y kalahian sa sala ang pulong nga iniquity. Unsa may pasabot sa iniquity di ay? Gingon din till iniquity was found in thee. Kung atong hisgutan si Lucifer dito sa heaven, nagkuan ba siya? Dayag ba ang iyang pagpakasala? Gingon din iniquity was found in thee. Napalang sa iyang kasing-kasing. Dili pa makita. So muna siya ang kalahian sa sin o iniquity. Ang sin is makita nimo, but ang iniquity is dili nimo makita. Ug mao ni siya pinakangilngig nga sala sa tanang sala, ang iniquity. Kaya ang iniquity dili makita. Sa unsang pamagi nga ato ang masulti nga dili makita. Unsay giingon sa Matthew 7. Matthew 7:21, di ba gingon dito, many will say unto me, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name may nagabuhat og mga wonderful works. Tanan Ginoo, unsa imong gisulti, man gibuhat, nag-ayumi sa mga masakiton, nagbanhaw sa patay, nagbuhat sa imong kabubuton.
Mao gingon din eh. Matthew 7:22. Have we not prophesied in thy name, and thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Mga wonderful works pa gyud. Unsay giingon dayon? And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Nganong niingon siya iniquity? Nganong wala siya niingon og sin? Kablo sa ilang gisulti gani, nagabuhat mi og mga milagro, nagaprophesied mi, nagcast out mi devils, done many wonderful works. Amo ning ginabuhat. Paglantaw sa mga tao sa ilaha kay matarong sila nga mga tao. They are righteous in men's eyes. And even sa ilang kaugalingon. Nga matarong sila tungod kay ilang gibuhat kini nga mga butanga. Pero paglantaw sa Dios sa ilaha, ye that work iniquity. Kaya nga naman, naay possibility nga maayo ang atong gibuhat pero lahi ang ato ang motives. Nganong gibuhat nato na ang mga butanga. Possible jealousy. Possible envy. Mga niingon sa di ba gingon nila nga thou shalt not commit adultery. Pero gi-explain pag yun ni Jesus Christ unsa ang paglalom pag yun nga pagsabot ana nga bisan sa imong paglantaw palangdaan sa usa ka babaye or lalaki nga nanadayoy daotan nga huna-huna. Unsa iyang giingon? Samara nga nakasala kaani nga butanga. Pero wala pa nimo nabuhat. Wala pa nakita. 'Di ba? Ug mao na siya ang pinakangilngig nga sala. Iniquity. Ang dili makita nga kasalanan. Unsa ang nasa imong heart? Nganong nagbuhat ka sa unsay kabubuton sa Dios? Unsa na sa imong huna-huna? Nganong gibuhat nimo ni siya nga mga butanga? So, mo na siya ang iniquity. Unsay gingon ni Jesus Christ sa Skribag Parisiyo? Sa Matthew, last nga verse, Matthew 20, saan to? Matthew 23, verses 20, asa na siya? Full of, sa verse 28, ngayon din even so, ye also outwardly appear righteous unto men. Pwede kayo nga appear ta nga righteous unto man. Ginabuhat na to kung sa'y kabubuton sa Dios. But, kung unsang nasa atong heart, sa atong mind, nakakita ang Dios ana, ningon siya, but within, ye are full of hypocrisy and iniquity. Iniquity, hypocrisy, dili makita. Pero ang sala, dayag man kayo, di ba? Pero kining hypocrisy and iniquity, dili makita. Even though nga makita nimo nga righteous, pag nantaw nimo sa usa ka tawo nga hala, righteous kay siya, kuan. Pero ang sulod, ang Ginoo mo'y nakakita ana. Mabitaw na nga, kung masabtan bitaw na to nga ang Ginoo walay matago sa Ginoo bisan og nag-inusara lang ka. Paminaw na to manggod, di ba, kung mag-inusara ta walay nakakita sa to. Actually billions ang nakakita sa imuha. Ang angel di ay. Di ba? All heavenly beings, even nag-inusara ka, nakakita, o dayag kay na, kung unsa imong gibuhat, kung unsa imong nasa imong kasing-kasing unahuna, dayag kay na sa Ginoo.
Kinahanglan nato na masabtan nga walay natago sa Ginoo. Kung mo natong unahuna, ang secret sin maputol. Mo na siya nga pamaagi nga maputol ang secret sin or kining iniquity. Iniquity sala nga dili makita. Dili makita sa tao. Ang Ginoo ray nakakita. Putla na. Dili ka maulaw nga naay makita sa imo ha. Even though nga nag-inusara ta. So, ato ang nakakuanan ang gamay ang iniquity, no? So, dinatakotob. Kaya ang atong oras is kuan na. So the creation, mo daghan pa tag na kuan na learn sa creation. O actually daghan pa kitag kung mo dive pag tag maayo daghan pa man kay ang atong di ba kung mosalom tas dagat unsa ang limit nga meter nga murag dili pa mobuto ang atong dalunggan. Kung pila ka metros na. Mabaw pa kay no pero dili biya nga kalalom ang dagat. Lalom pag yun biya kaayo pila to 1,000 kilometers biya ang gihisgutan dito. So laglom pag yun kaayo pero basig mobuto na pud atong dalunggan sa daghan na natong matun-an. So dinalang unya padayon lang kitag kuanan nitoon and then the more we study daghan tag makatunan mawala ang ignorance ang word nga ignorance sa atoa nanay light dili na darkness ang nagdumala o mas labaw na gyud nga maghugot kalig-on ang ato ang relationship nga sa ato ang Ginoo nga ginaalagaran. So mala na siya. Good morning og Shabbat Shalom sa tanan.